Ito ang posibleng takbo ng ating binabantayan na bagong bagyo ngayon na si Bagyong Uwan. Kung ating pagbabatayan yung forecast track na ibinahagi ng ating DOST Pag-asa, inaasahan po natin na bukas mga kabayan ay tataas na po ito ang kanyang categorized bilang isa pong bagyo as severe tropical storm. Inaasahan po natin na pagdating naman po sa araw po ng Biyernes ay kakategorize nito bilang isang typhoon category. At bago pa po ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, maaaring umakyat na po ito into super typhoon. So kung ibig sabihin umakyat into super typhoon, papalo na sa 185 kilometers per hour, pataas pa ang posibleng lakas po ng hangin na magiging dala po nito. And then pagdating naman po unti-unting nalapit sa araw po ng Linggo, November 9, inaasahan po natin na malaking bahagi ng ating Bicol area, part ng ating Samar ay makaranas po ng mga bahagyang pag-ulan. At pagdating po ng araw ng Lunes ng umaga, November 10, maaaring tatama po ito kung sa senaryo ng ating pag-uusapan ngayon sa binabahagi ng ating Pag-asa, maaaring ang kanyang tutumbukin ay pagitan po ito ng Aurora at bahagi po ng Isabela, mga kababayan. Ngayon, para mas ma-imagine natin mula sa pagitan ng ating pong Aurora at Isabela, ito yung mga lugar na kinabibilangan na maaari na tamaan ng sentro. Okay, so ang bahagi ng Dilasag, parte ng Palanan, pagitan ng Madela, Santiago, Bangbang, Ilagan, Tuigaraw, Paracelis, ang Bagyas, Baguio, Bacnotan, Candon, Licuan Baay, ang Bigaw, Lawag at Cabugao area. Pero yun po ay senaryo lamang na ating binabahagi ng posibleng daanan po nito pong sentro. Ibalikan natin sa paliwanag po ng ating Pag-asa yung kailang tinatawag na cone of probability. Ibig sabihin yung sa gilid na bahagi, hindi lang po yung sa gitna, may chances po na umakyat or bumaba. So kung titingnan natin sa babang bahagi, maaaring masakop po yung part nitong Samar, ang bahagi ng Bicol area, parte ng Masbate, ang bahagi ng Mimaropa, at sakop po yung malaking bahagi ng Luzon mula Southern Luzon, Central Luzon at Northern Luzon, mga kababayan. Then yung sa taas na bahagi naman na cone of probability, maaaring po sa bahagi ng Batanes or parte po ng Babuyan Island. So ito po yung senaryo kung ating pagbabatayan po sa forecast track ng ating pong DOST Pag-asa. Tala sa senaryo naman mula po sa ating windy.com, ito yung kanyang itsura para mas ma-imagine po natin. Medyo magkaiba lang po ng bahagya yung kanilang pong tumbok, mga kabayan. Ito po ay taas na bahagi yung kanyang senaryo. Dito po sa parte, itaas na bahagi ng ating po o lugar ng Cagayan. Sa part ng ating Santa Ana malapit bahagya, may kita po natin araw po ng Lunes na magtatanghali. Pagitan po yan ng Tuigaraw and then dadaan po sa pagitan po pabang bahagi ng Santa Ana, part ng Bagaw at papunta sa bahagi ng mga lugar ng Bagaw, Cabugao, Tuigaraw, Licuan Baay, and then bahagi naman nito pong Bigan, Bisao, Paracelis, and then dediretso sa bahagi ng Ilocos Norte, part ng Burgos, Claveria at bahagi ng Lawag. Ito po kung sa forecast ng ating windy.com ang ating pag-uusapan. Pero sa forecast track din na binabahagi mula po sa ating windy.com, halos merong senaryo din, merong mga direksyon lang po na magkaiba, pero doon sa binabanggit, malaking bahagi rin po ng ating Luzon ang maaaring sakupin po nito, mga kabayan. Ito po yung ating binabanggit. Kung makikita natin, sakop din, possible sa forecast track na senaryo at cone of probability ang malaking bahagi ng Bicol, parte ng Samar at malaking bahagi ng ating Luzon, Southern and Northern Luzon, mga kabayan. So ang atin na lamang po dito, saan man po ang direksyon ng bagyo ay dapat maging handa ho tayo, lalo pat ito po ay categorized bilang isang super typhoon, mga ka-great. Ibig sabihin yan, sobrang lakas po nito, lalo pat kung binabanggit ng ating Pag-asa sa kailang estimated, bago pa man po ito makapasok o pagpasok po ng ating Philippine Area of Responsibility ay categorized bilang isang super typhoon. So ang bagyo ho kasi kapag ito papalapit sa ating kalupaan, nagkakaroon po ng pagkakaroon ng buwelo. So ibig sabihin lalakas at lalakas pa, mga kabayan. Kung titingnan natin dito po sa senaryo lang binapakita ng windy.com, malaking bahagi rin po kung hindi man kayo maging sentro, ang part ng ating Samar, ang Bicol area ay makakaranas po ng pag-ulan habang papalapit po itong bagyo sa araw po ng Linggo. And pagdating po ng Lunes, patuloy po itong babayo at lalakas pa, mga kababayan. So yan po, dito po sa ating advance forecast na binabahagi sa inyo para makapag-prepare ang ating mga kababayan. Sa ating mga great na nagtatanong, paano po yung bahagi ng ating pong
Visayas area at parte ng Palawan na dinaanan po ng bagyo. So kung makikita natin, malayo po yung sentro sa inyo doon sa mga lugar na yan, pero maaari pa rin po makaranas ng bahagyang mga pag-ulan mga kabayan, pero hindi na po kasing lakas nung nakaraang bagyo na si Bagyong Tino. Ang pinaka worst scenario lang po dito ay maaari pong makaranas ng tuloy-tuloy ng pag-ulan na yun po naman ay magdala ng possible pagbaha sa inyong po mga lugar, lalo pat yung pagdaan lang po ng Bagyong Tino ay halos sa linggo lang po ang dumaan. So ibig sabihin yung tubig po mga kabayan ay hindi pa po talagang tuyo. So ibig sabihin basa pa po yan. So malaki na ang chance na talagang pagpatuloy ang pag-ulan ma-experience yung pagbaha. Kaya ingat pa rin sa parte ng ating pong Samar area, parte ng ating Leyte, bahagi ng Cebu, Bohol, bahagi ng Negros, part ng Iloilo, Antique, Capiz, maging sa parte po ng Palawan, doon naman sa senaryo na patuloy na pag-ulan na ma-experience dulot po nitong si Bagyong Uwan.